Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, aking mga kababayan, aking mga kapwa Santa Cruzin, at kumusta po kayong lahat at sa lahat po ng mga mamayan ng 55 barangay ng ating bayan. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang mga opisyales ng ating mga barangay mula kapitan, barangay kagawad, mga appointed officials, kumusta po kayong lahat? Nawa po ay okay po tayong lahat at ganoon din po ang mga opisyales ng ating bayan, ng ating munisipalidad ng Santa Cruz. Kumusta po kayong lahat dyan? At kumusta rin po ang ating mga kaibigan mula sa market o sa ating palengke, ang magtitinda, ang mamimili, ang mga tricycle driver, ang mga jeepney driver. Kumusta po kayong lahat? Ganun din po, kumusta po ang lahat po ng mga lahat po ng nagmamaneho ng mga pampubliko at pribadong transportasyon? Kumusta po kayong lahat, aking mga kababayan? Ito po ang inyong kaibigan, si Konsihal Arman Murillo Palma, also known as Organic Man, dito po sa ating programang Usapan with Organic Man. At ngayon pong hapon ay talaga naman pong inabot po ako ng ilang oras kami dyan sa ating munisipyo at nagkaroon po tayo ng series of atin pong mga committee meeting, at ang isa nga po dyan ay ang ating ako yung nag-chairman sa atin pong ito, ano po yung committee ang ating pong agriculture, at the same time ako po ang chairman din ng trade and industry. At kanina po ay napag-usapan sa aming committee meeting. Ito po ay committee of the whole, meaning ito po ay lahat po ng konsihales ng ating bayan. Kasama po ang ating bisita rin po natin at nakilahok sa ating pagpupulong, ang ating mahal na Vice Mayor Medwin, Kuya Babs, Rico Hermoso Manuel. Ano po? At lahat po ng mga konsihales ay nandun po, naka-attend po kanina, maliban lamang po kanina kay Konsihal Pangulo Felix D, dahil po may mga gawain po sila kanina. But siya po ay nasa opisyal na pagpupulong din kanina. Ano? At may mga bisita rin po tayo kanina ng mga representative from market vendors, at nandun po ang presidente ng Market Vendors Association, at nandun din po ang lahat po ng mga department head na concern sa aking pagpapatawag ng komitiba. At ang pinag-usapan po namin kanina dito, ang committee meeting po kanina ay katulad po nung nasambit ko kanina, nakaraang linggo, this is all about the Bagsakan Center. The Bagsakan Center, ito po yung inasulong po natin na ordinansa na kung saan ay ang agenda po nito ay para malimitahan ang presyo, o makontrol po natin ang presyo ng mga bilihin diyan sa ating mga pamilihan. Ano po? At marami na po tayo kasing mga natanggap na mga reklamo na di umano ay sobrang mamahal ng mga bilihin po dito sa ating tindahan. So magkakaiba-iba man po sigurado po ako, magkakaiba-iba po ang dahilan yan. For sure, kaya nagataas ang manininda ay dahil talagang kailangan magtaas, at ganun din po kung bakit nagtataas ay yun po, iba't iba po ang factor niyan. Ano po? So, through this ordinance, magtatayo po tayo ng inatawag po nating Bagsakan Center, na kung saan lahat po ng mapasok na paninda sa ating palengke ay ito po ay madaan mo muna. Ito po ang agenda nito. Ano po? Madaan muna dito sa Bagsakan Center, at sa pamamagitan ng Bagsakan Center, malalaman natin, makukuha na po natin, tayo po ay magkakaroon po ng pagkakaroon po ng
pagkokontrol doon sa ating mga pangunahing bilihin. Ito po, ang makikinabang po nito ay dalawa. Ano po? Dalawa. Ang manininda at ang mamimili. Ano po? So, ito po ay nakitang paraan upang sa gayon po ay makontrol po natin ang mga ito. Ano po? Kaya po tayo ay nagsama ng mga representative ng mga palengke at bawat tindahan upang sa gayon po ay ang amin po ay matunghayan po nila ang ating pong ginagawang ordinansa nito. Ito po ay nandun pa rin po sa committee meeting at na kung saan ay ito po ay talagang tinatalakay pag maigi, binubusisi po natin ang lahat po ng mga bagay-bagay upang sa gayon, pag dinaan po natin sa second reading ay almost planchado na. Ano po, nag-imbita rin po tayo ng mga representative upang sa gayon po ay alam nila kung ano ang takbo ng ating mga ginagawang mga batas at ordinansa at resolusyon sa ating bayan para maging transparent po sa lahat po ng ating mamamayan, mamimili at magbebenta o mga negosyante. Ano po? Dapat po ngayon ay hindi blinded, Papa Dave, ang ating mga mamimili. Ganon din po ang atin pong mga manininda upang sa gayon po ay alam ng taong bayan ang atin pong mga ginagawa. Alright. Magandang hapon po mga kababayan, mga kalalawigan at biglaan. Ako'y nakikinig kanina dun sa mga sinasabi ni Konsehal at narinig ko na parang napakaganda nga ni naman yung kanyang ipinapasa ngayon na patungkol dyan naman sa Bagsakan Center. Konsehal, pwede niyo po ba kami bigyan ng particular na sitwasyon kung paano makakatulong sa ating mga kababayan itong inyong isinusulong na ito? Ito po, katulad po nung inasambit ko kanina, Papa Dave, ay ito po ay isang magandang avenue o way para makita po natin, kasi po marami po ang hindi na po natin maitatanggi. Karamihan po ng ating magtitinda ay siyempre kanya-kanyang diskarte yan for them to earn. And then we understand, as bilang isang negosyante rin po, ako po ay isang negosyante rin, at bilang perspektibo ng isang negosyante, talagang ang pagninegosyo kasi diskartehan talaga. How can you get the product na mas mura, and how can you dispose your paninda natutubo ka naman at hindi ka tatalunin. Walang negosyante na hindi gustong mag-profit. Gusto yan mag-profit. Ano po? Kaya lamang, ang isa sa mga naaapektuhan ay isang halimbawa ay ang magugulay, locally maggugulay versus doon sa mga gulay na nanggagaling sa kabila, say for example, Quezon. So, ang nakikita po muna natin dyan ay siyempre, ang dapat prioridad dyan na magiging supply sa atin ay supply, kung gulay ang pag-uusapan, ay supply na sariling production ng ating magsasaka dito sa ating bayan. At siyempre, alam ko naman na at alam nyo rin na nakikita nyo rin naman yan na hindi magiging supisyente sa kasalukuyan ang supply kung tayo ay magdidepende lamang sa supply ng galing sa local farmers natin. So, dito ay makokontrol kung sakasakaling may papasok dito sa ating bayan na galing sa ibang probinsya, ay ito ay dadaan lahat sa bagsakan upang makontrol po natin ang pagpasok. At siyempre, at the same time, ito ay isang magandang avenue rin na kung saan pag dumaan yan sa bagsakan, isang halimbawa, galing sa kabila, ay may certain fee na para bang pag dumaan ka dyan, kasi kukontrolin niya natin dito sa Kwan, ay kikita ang ating gobyerno. At kailangan natin sa komitiba ni Kagalang-galang Konsehal Revilla o ni Konsehal Aguimat, ang yung para sa kitaan, ways and means, ay talagang kailangan, siyempre may sarili din tayong palo para kumita dito sa ating bayan. So, ito, Papa Dave, ang ating tinitingnan na area, hindi tinitingnan, kundi ito ay
planong itayo ang ating Bagsakan Center dito po sa lugar na malapit din sa palengke. Ito po yung kasalukuyang ginagawa yung pinag-alisan po ng mga dating magugulay. Ito ba yun? Ang lugar po, hindi ko po alam kung ano yung sinasabi mong magugulay, kundi ito po yung lugar kung saan ito po ay pilahan ng paparoon sa buwak. May bakanti po ron doon at ito po ay di umano, base po sa report na nakarating po sa akin ay nasa 1,500 square meter at we'll start from that place na para doon po ay maitayo yung ating Bagsakan Center. Marami po yan, marami. At ngayon po ang concern ng mga tao, bakit ganon? Ang mahal ng panindang ganito, ganyan. It simply means, Konsehal, na kapag naipatupad na o nagawa na itong Bagsakan Center na ito, ang lahat ng pangunahing pamilihan dito sa ating bayan ay magkakaroon ng systematic na daloy. Tama po ba? Correct. At totoo yan, Papa Dave. At dadaan po yan. Wala pong, hindi po pwedeng dadaan doon. Kahit ikaw ay matagal nang nagninegosyo dito sa ating bayan, ay lalagyan po natin ng sistema na kung saan ay kailangan talagang dumaan dito sa ating Bagsakan Center. At dito rin pwedeng makontrol at ito yung makakatulong sa pagkontrol ng mga, syempre, di ba, may mga tinatawag tayong sakit ng mga hayop, ASF, Yes kung po, ano-ano. Sa pamamagitan dito ay machi-check dito bago pumasok sa pamilihang bayan ng Santa Cruz. Kumbaga, meron na po siyang mga stages Yes. para masuri kung talaga bang safe yung mga paninda na nandito sa atin. Oo. At the same time, siyempre, Papa Dave, aking mga kababayan, katulad ng mga isda, Yes. ay may tinatawag tayo, kanina nga ay naging topic namin ito. At ito ay nasa proseso pa rin ito ng committee meeting at hindi nga namin natapos ito kanina sa kadahilanan na nakarami po ang mga suhestyon at nakita ko po yung mga suhestyon na yun. We are open for the suggestion. At nakita ko na kung saan ay alam mo naman sa dagat kung usapang isda ang pag-uusapan, ang usapang isda ay may mga panahon na madaling manghuli ng isda dahil tagdilim at mahirap ding makahuli ng isda pag tagliwanag. Isa po sa mga factor yan. At the same time, depende pa rin po yan sa lagay ng panahon. Pag kalmado ang panahon, tapos tagdilim pa, sigurado ako ang isda sobrang dami. Pag tagliwanag, kukunti po ang huli niyan dahil sobrang liwanag. Ganon din po pag masama ang panahon. At malaking factor din po ang pagtaas ng pamilihang ng mga isda kung nagsushoot up pong bigla ang mga produktong petrolyo. Marami po kasing consideration yan. Ngayon, now, anong makakatulong? So maganda po dyan, the Municipality of Santa Cruz government ay meron ng tinatawag tayo na storage facility dyan sa may training center sa Barangay Tamayo. At na kung saan, kung sakasakaling tagdilim, kalmado ang paligid at maraming isda, okay, ay ang gobyerno mismo natin ang mamimili nitong mga isda na ito at iiimbak ito dyan sa storage facility natin, dyan sa may nursery, at pag dumating ang tagliwanag, norlakasin, we have hindi man enough assuming or meron tayong sufficienteng pang-supply sa palengke na nakuha sa murang halaga dahil bulto yung dumating na mga isda, meaning mabibenta rin ito ng mas mura kahit tagliwanag pa. Ang mapapansin mo, Papa Dave, ang isda, napakamahal pag tagliwanag, taglakas, etc. But if we have this supply na naka-storage assuming o nakailado, sabihin natin, nasa-refrigerated ban yan, ay sa pamamagitan nito ay isa sa paraan upang sa gayon ay malimitahan ang pagtaas ng presyo na kung saan, ang totoo naman dyan, casualty o ang laging nagsasuffer dyan ay mamimili. Papa Dave. Yes po. At kung magsasucceed yung ganun, kumbaga hindi po tayo apektado ng supply and demand. Correct. Hindi tayo magiging pag-usapang hindi po tayo basta nakadepende
sa kung ano yung pwede na po tayo maging dependent sa kung ano yung supply na nandyan. Kumbaga, hawak na rin ng pamahalaan kung ano yung pwedeng mabili. Kahit na masasabi natin na yung panahon ay imposible magkaroon ng ganong paninda. Kumbaga, maibigay pa rin natin sa tao. May ibigay because we have stocks. Yes, opo. At katulad nga na sinabi ko kanina, Papa Dave, pag tagdilim, kalmado ang paligid, pag-usapan natin yung kuminsan ay ang galunggong sobrang dami. Tigib ang mga taksay. Ang amarilis o ano ba tawag dyan doon sa makaliskis na mga isda na yan, sobrang dami. Pag nakadami ng mulaga, ang daming mulaga. Ngayon nga po, parang sobrang hirap bumili ng galunggong. Oo. Oh, wala akong mabili. Kanina ako'y naghahanap talaga. Sabi, wala daw po talaga mahuli ngayon kahit saan ka pumunta. Apo. Yan po ang sa totoo lang ay isa sa malaking sitwasyon na nangyayari sa ating bayan. Na kung saan magtagliwanag ang Quezon, ang probinsya ng Quezon, they have this facility. Wala tayo, hindi na i-implement yung ganito. Ang supply ay galing sa Quezon. Ang masakit doon, i-deliver sa atin, mahal pa rin. Bakit? Yes, In-storage sa Quezon, ibabiyahe mula Quezon hanggang Marinduque. What do you expect? Mahal pa rin siya. So, unlike kung magagamit natin ang ating pasilidad na nandyan lang sa may nursery sa Barangay Tamayo, I guarantee you, makokontrol natin ang presyo ng ating pamilihin, particular sa isda. Consel, may bakod, yung sinasabi ba nating malapit dyan sa nursery, dyan din po matatagpuan yung slaughterhouse? Okay. Isang compound siya, Papa Dave. Opo. Ang pag-entrada mo, kung ikaw ay papunta facing Tamayo, if you're from the town, so pagdating mo dyan sa may Welcome Tamayo, 1, 2, 3, 4, mga 4 na bahay, may papasok doon. Ang unang makikita mo doon, ang container van ay kulay blue. Sa bandang kaliwa, pagpapasok ka. Pag dito sa katapat naman noon ay nursery, yung mga lahat ng mga palan, tawagin sa ating palan, o yung mga seedlings, preparation. Pag dinadiretso mo yan, ang abanggaan mong istruktura ay slaughterhouse. Ang galing, Konsehal, dahil sa pagkakala nyo mga kababayan, si Konsehal Arman ay malapit dito sa training center nito na kung saan matatagpuan yung mga agricultural matters. Tapos, nagkataon naman na ang pinopromote ni Konsehal ay organic farming. Talagang nalapit sa'yo, Konsehal, yung iyong slogan talaga. At saka kumisan, nasambit mo yung slaughter dahil ako din ang chairman ng trade in industry. At the same time, kasama naman talaga yan sa agriculture. Ako rin ang chairman doon. Kuminsan ay nag-surprise visit tayo dyan sa pag-slaughter ng mga hayop dyan. Baka, baboy. At tinitingnan po natin at ang maganda po dyan, nasusunod natin ang pamantayan ng tapang pagkakatay ng mga baboy. Napakalinis po ng ating slaughterhouse at kung sabi ko nga, parang tayo lang yata, parang lahat ng una ay dito nangyayari sa atin. At ang ating slaughterhouse ay may kapasidad at tayo ay may permit na po pwedeng magkatay at magdala po sa ibang bayan ng ating mga kinatay na kwan. Kasi kwan po yan, sertipikadong maayos ang pagkatay. At kung dito po manggagaling yung mga unang step na sa atin po kinatay, sa atin po inimbak, malaki din po ang epekto nito sa pagpapaganda siguro ng ekonomiya ng Santa Cruz. Of course. So kasi ang nagpapagandalaan naman ng Santa Cruz ay pag maraming negosyo, maraming bisita. Yan yung mga source ng ating paglago ng ating bayan. Alam mo po, pag nagiging progresibo ang isang bayan, lalo na isang halimbawa turista, magkakadugtong yan eh. Dadami ang turista kung mura ang bilihin. Madadala ang turista pag mahal ang bilihin.
Ang maganda dito dahil unti-unti na po na gumaganda ang ating mga kalsada. Dati kasi ang problema ay mga kalsada. Ay special shoutout nga po pala sa ating Congressman Lord Alan Velasco. Hi, Kong! Kong, Kuya Kong! Saludo po kami sa inyo. Saludo po si Papa Dave sa inyo. Laging nanonood si Kong pag nakakasalubong namin, konsehal si Kong. Katulad nung nagpunta dyan sa kanyang distribution ng AX, ay talagang sinabi niya sa akin na napapanood daw niya ng live sa online. O kaya nababalikan niya. Itong istasyon na to? Opo! Kaya Kuya Kong, dahil po ikaw ay makikinig, ito man po ay lagi po itong ito po ay nire-replay. Ano po? The Marinduqueños loves you so much. Thank you for your effort. As well as syempre si Governor natin. Salamat po at dati nga ang problema, Papa Dave, ano po, ay ako naman ay medyo may edad sa iyo. Ate kay parang anak ko na. Ilan taon ka na nga ni? 22. 22. 23 na konsehal. Dr. 23. Baka naman. Kaya naman. Kailan ka mag-23? November 30. November. Congressman, November 30 daw po ang birthday po. Hindi. Kasi nung bata pa ako, alam niyo ang Marinduque is not like this. Marinduque is just a simple province with makipot na daan, rough road. Kung may kalsada man, alam ko pagka may kalsada na, may semento na, wow, nasa bayan na kami. Yun ang palatandaan namin. Pag pinag-usapang barangay, ay asahan mo, rough road nung panahon. Hanggang sa na-develop, na-develop, hanggang nga po, naging congressman ang ating kagalang-galang Lord Alan Velasco, ay nagkaroon na po ng unti-unting talaga namang magandang progreso na kung saan halos lahat yata na mga liblib na lugar ay may semento na. May lugar na maayos. At sa pamamagitan niyan, siyempre, gumaganda. Siyempre, marami po ang magkakaroon ng interest pumunta rito sa atin. So, iyan po ang naghahakot, Papa Dave, ng mga turista. Plus, maayos ang mga pamilihan natin. Wow! So, mag-circulate. So, may mga baga-invest pa dito sa atin. Possible. Yes. Marami ang negosyo. Marami ang tindahan. Maraming mamimili sa tindahan. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng pera, magkakaroon ng malaking taxes ang mapasok sa ating bayan at doon nagkakaroon ng progreso ang isang bayan. Ako'y natutuwa sapagkat dito, isa mo papapansin, ang paglulagaw ng isang bayan, pansinin mo dyan, dumadami ang bangko. Nung ako ay bata pa, ang bangko dito, land bank. Yun lang po. Parang yun ang nare-recall ko. Land Tapos, bank po, PNB. dito po sa Santa Cruz? Hindi. Wala. Ito sa buong Marinduque. Sa bagay. Marinduque. Dati ang Marinduque po ay isa ko pa ng hindi ko po alam kung naabutan nyo. Dahil ang pagkakaalam ko po, ang Marinduque sakop dati ng Quezon. Ay, hindi ko na naabutan yun. Hindi ko na naabutan yun. Kundi ang akin lang ay, kung mapapansin mo, kung dati isa, dalawa lang ang bangko, nahabol lang ngayon. May napadaan ako sa Buwak. Meron na tayong China Bank Savings. Pagdating mo naman dito sa Santa Cruz, wow, meron na tayong PNB. About to open Land bank. ang land bank. RCBC. RCBC. Wow, ano pa? Card bank. Card bank. Ang card ng masa. Oo, magugulat ka na lang dito. May PS Bank, may Metro Bank. Darating ang panahon na magkakaroon na. At pag nakikita mo na yan, Papa Dave, yung ganyang klaseng sitwasyon, ibig sabihin, nagkakaroon ng progreso ang ating bayan. Pag nagtuloy-tuloy ang mga proyekto ng ating gobernador at ng ating congressman, pag nagkaroon ng PESA dito, yung Philippine Export Zone Authority, or sabihin na natin EPSA, Export Processing Zone, magkakaroon ng napakaraming, magkikreate ng maraming employment o hanap buhay ang ating mga kababayan. At the same time, dahil marami ang naghahanap buhay, marami ang gatinda, ga-circulate ang pera, malago ang ating ekonomiya. Pagdating ng panahon, hindi malayo, Papa Dave, na ang Santa Cruz baka maging city. Pangarap ko yan, kahit wala na ako sa mundo, pag mga 20 years, 30 years from now,
Ayaw ko pa namang mamatay. Gusto ko pa rin makita yan. Ano? Supla. Pero supla balis. Balis supla. Ang punto ko lang doon ay ganito. I am now seeing the possibility na mangyayari yaang mga bagay-bagay na yan. Yes, siguro mga 5 to 10 years from now or 20 years from now, yung Santa Cruz tatawagin na sigurong poblasyon. O City O of city. Santa Cruz. Wow! Hindi masamang maharap. Opo, at saka hindi to basta-basta pangarap At dahil hindi natin- tinatrabaho naman po talaga ng ating mga lingkurang bayan. Oo, at hindi rin malayo Mhm. na baka ikaw ang mayor pagdating ng panahon. Nako. Hindi natin alam. Parang- Hindi. We don't know. Sino ba naman ang mag-aakala na ang mula sa isla ng Pulo at mula sa Sitio Kabatuan dyan sa Barangay Tamayo, Tawiran ay magiging isang konsyel ng bayan. Dating businessman. Oo, ako po ay sa totoo lang kung usapang narating pagdating sa employment, isa po yata ako sa pinaka-blessed. At the Sobra. age of 20s, supervisor, manager na ako, parang 28, 29. And then naging COO, naging vice president, naging CEO pa, nagkaroon pa ako ng sariling company. And I manage international company based in Nigeria, Africa. Sino ba nang sukat akalain? At isang araw, nagising ang si Konsehal Arman Palma na isang konsyal na. Na At saka- kung saan ay who knows, malay mo si Konsehal Dave Iskala mga 10 years from now. Basta sabi ko lang lagi, ipanalangin at sigurado ako na sa pamamagitan ng gabay ng ating Panginoon ay tayo ay papagpalain. Ako lagi, pagka mapapansin po, nagpapapicture ako, pag hindi ganon, ay ganyan. Ano ang ibig sabihin? To give you a little trivia lang, aking mga kababayan, bakit ako ganyan? Para bang yung isang humangad ng pagiging presidente noong nakaraan? Ano sabi? Hindi ko nasasambitin yon, pero alam niya, God's first! Di ba? Alam mo, ang ibig sabihin sa akin ng ganito, nakaturo sa langit, unlad. Ano ang ibig sabihin ng unlad? Tanungin mo ako. Ano po? Ang unlad for me, ang yung acronym na unlad, Acronym. ito ay unahin natin lagi ang Diyos. Unahin natin lagi ang Diyos. Kasi once na inuna natin ang Panginoon, kasi nasa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So, pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng pagpapala, not only you, not only for them, but for the entire town of Santa Cruz, I guarantee you, lahat ay magiging posible yung mga bagay na posible. Yan. Like for example, kahapon, isang napakagandang proyekto na nangyari na naman sa ating bayan. Una na naman tayo dito, Papa Dave. Kung mapapansin mo noon, Papa Dave, diyan sa Barangay Mungpong, kauna-unahan sa buong region at sa kung hindi ako nagkakamali, buong Pilipinas ay nagkaroon po ang Barangay Mungpong ng water desalination. And would you believe, aking mga kababayan, nangyari yan, ang kauna-unahang water desalination ay dito sa ating bayan. At saka, alam mo, Konsehal, ang natatandaan ko, yung water desalination na yan ay ina-replicate na. Ina-replicate na. Pero At nauna tayo. nauna tayo. Ayan, ang galing naman ng Santa Cruz sa part na yun. Oo, ang daming una. Mhm. Pangalawa, just yesterday, I witnessed the groundbreaking ceremony ng ating bayan, ng ating pabahay. At Ay. itong pabahay po na ito ay kauna-unahan na naman sa ating bayan. At maraming bayan ang napapasana all na lang. Ay, Konsehal, ito po ba'y una rin sa buong Mimaropa? Kauna-unahan sa buong Mimaropa. Ang galing, Correct. ang galing. At ito po ay yung tinatawag na groundbreaking ceremony
or pambansang pabahay para sa Pilipino. Ito po ay situated at Sitio Pantayin, Apo. Barangay Buyabod, Santa Cruz, Marinduque. Ito ay proyektong pabahay ng ating mahal na presidente ng Pilipinas, walang iba po kundi si Presidente Bongbong Marcos, at ng sa ating mga kababayan, at ito po ay dumaan sa Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD, at sa pangunguna po siyempre at pangungulit po ng mga opisyales ng ating bayan, sa pangunguna po ni Mayora Marisa Red Martinez, ng ating Vice Mayor at ng buong sangguniang bayan, kasama po ang ating mga ibang opisyales ng munisipalidad. Ako ay napahanga sapagkat ang proyektong ito ay bumubuo po ito para po sa inyong kaalaman, aming mga kababayan, Papa Dave. Ito ay nasa 700 units. Ang dami. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi ako nagkakamali, ito ay 6 o 7 building. Ang dami. 6 o 7 building. Paki-correct na lang po ako, paki-message na lang po ako kung 7 nga o ito o 8 o 6 o 7 building, ano. Ito po ay dumating po dito ang secretary, undersecretary, dumating po ang director, regional director ng DSUD, dumating po dito ang regional director ng Pag-ibig Fund, na kung saan ay sila po ang partner sa proyekto na ito. Opo. Ang nakakatuwa dito, Papa Dave, pabahay ito para sa mga taong wala pang bahay na mamamayan ng Santa Cruz. Kung ito ay babayaran, ang proyekto na ito, kung ikaw ay mag-a-avail ng unit at kung ikaw ay merong pag-ibig, sana all may pag-ibig. Kung ikaw ay may pag-ibig o miyembro ng pag-ibig, ito ay, kung hindi ka miyembro, ito ay babayaran ito ng mga roughly 8,000 pesos per month. Ilang years po? Pero ito ay sinubsidize. Ang party po dito ay sinubsidize po ng gobyerno, at kaya ang ito po ay hindi ko mabigyan ng maayos na figure dahil ang narinig ko rin lang po ay roughly 3,500 to 4,000 pesos o kalahati ay isa-subsidize ng ating gobyerno. Wow. Ang alam ko, itong proyektong ito ay inline din dun sa misyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang Pilipinong walang tirahan sa sarili niyang bayan. Correct. At ang kanyang target ay magkaroon ng 1 milyong unit kada taon. So meaning, Ganda. kung Maganda 1 milyong unit ay yung sabihin na natin i-round off natin. Sabihin na natin, at nagsisimula na ito dati sa iba pa, no? Sabihin na natin mga 5 milyong bahay o 5 milyong pamilya ang magagawan ng bahay or dissenting tahanan ng ating mahal na Pangulo sa pamamagitan ng ito nga na porpi na ito na project ng ating Pangulo. Nag-iba na po yung 4-piece. Dati cash assistance, pang-paaral ng mga hindi anak. mo nawawala yun. Opo, pero ngayon nadagdagan yung ibig sabihin ng 4-piece na pambansang pabahay para sa Filipino program. At natutuwa tayo dahil kahapon, Konsehal, pinapanood ko po yung inyong program kahapon doon sa groundbreaking. Ay, umulan man o umaraw, dire-diretso yung flow at walang umalis. Nakakatuwa. Opo, at tiningnan ko ng positibong pagtingin yung ganon po na pag-ulan. Actually, hindi po ambon. Sabi nung iba, daan lang yan, daan. Hindi daan. Ay, sabi nung iba, ay libo. Hindi libo. Daang libo na yan. So, hanggang sa nagkabasa, ang nakakatuwa sa ating mga opisyales, pati yung ating undersecretary, ay nandoon pa rin sa stage at inapayungan laang ng ating ilan sa mga kasama habang nagasalita. At nakakatuwa doon,
sabay-sabay at na-witness natin live doon sa ating kabilang kaibigang istasyon Yeah. na cover po itong actual na groundbreaking ceremony. At maganda doon, ang isa sa pinakamagalaki ang ngiti na barangay official that time was no other than ang aking kamag-anak, Honorable Barangay Captain Armando Paredes. Tokayo. Tokayo ko na yan, pinsan ko pa yan. So, meron na raw siyang 800 sa buong Buyabod. Meron siyang 800 household plus 700. Magkakaroon siya 1 year to 2 years to 3 years from now, 1,500 household. Lalabas siya ang pinakamalaking barangay o kayo ang Population. pinakamalaking barangay Population. sa ating bayan. Nako, ang ganda nitong mga ganitong programa at sana ay magtuloy-tuloy pa po at hindi ito yung magiging huli. Yes. Ayan. Congratulations sa pamunuan po ng ating bayan sa pangunguna ni Mayora Marisa Red Martinez, Vice Mayor Babs Manuel, at siyempre ang aking mga kasamahan o kami po mga sangguniang bayan na nagkaisa para sa ikag-uunlad at ikagaganda ng ating bayan. Meron kaming GC kanina, no? I-share ko lang sa inyo, GC, ano? Isang kasamahang konsihal, itatago na natin sa pangalang Konsihal Agimat. May GC kami ng lahat ng konsihal sa buong Marinduque. At ang sabi niya, congratulations, Konsihal Isagani Rebilla. Ano man sagot? Thank you so much. Sumagot si Konsihal Isagani Rebilla. Yan ang resulta pag nagkakaisa ang mga opisyales ng ating bayan. Yan. Alam mo, sumagot ako, hindi ako makapagpigil. Pero isang word lang, inded. Yeah. Totoo naman. Alam mo po, yun nga sinasabi ko, kung nagkakaisa ang mga opisyales ng ating bayan, walang imposible na maraming bagay ang pwedeng magandang bagay na mangyari sa ating bayan. Exactly, Kansel. Kung maayos at nagkakasundo-sundo ang mga namumuno, hindi malilito ang mga tao kung saan patungo ang direksyon ng isang bayan. Correct. Ayan. Alam mo, ang sabi, i-share ko pa yung mga banat ni Kwan, yung mga parting words ni Barangay Captain Arman Paredes. Sabi niya, mga kaibigan, mga kababayan, pwede ba nating sabihin ang slogan ng Santa Cruz? I love Santa Cruz! E di sabi ng mga tao, I love Santa Cruz! At gusto ko rin pong marinig ninyo ang slogan ng Buyabod. Aba, Meron na, biglaan yun na. Sabi ng ating barangay captain ng Buyabod, sabi niya, yabang pa, Buyabod. Ito yung yabang na may ipagyayabang talaga. At saludo ako dyan sa ating barangay captain ng Buyabod. Siyempre, ng other than Kapitan Arman Paredes. Kanina nakita ko si Konsehal, ay special shoutout kay Kapitan. Busy dahil ngayon palang araw ay simula na ng kampanyahan. Yes. Ayan. Oo. Nawa po ang ating panawagan, Papa Dave, ay isang maayos, malinis, at mapayapang eleksyon. Ay lahat naman po yung naglalaban-laban na yan, ating mga kaibigan na yan, ay magkakaibigan din. At the end of the day, magkakaibigan po In yan. fact, karamihan dyan, magkakamag-anak pa. At isang araw po ang eleksyon, October 30. At sa October 30 po na yan, nawa ay pagkatapos ng October 30 ay magkakaibigan pa rin tayo, magkakaibigan pa rin sila. Sino man ang magwagi. Alam po natin, naiisa ang ating layunin, ang makatulong at mapaganda ang ating mga barangay o ating mga baryo-baryo as well as ang ating bayan. Magkaisa po tayo at upang sa gayon ay maramdaman ng ating mga kababayan ang inatawag nating mga narinig sa atin nung tayo ay nangangampanya. Kasi kung magulo, sabi nga sa isang verse sa Bible, nagsasaya ang madla kung ang pinuno ay mabuti at nalulungkot ang bayan kung masama ang mga pinuno.
Ayan. Tama So po kung yan. masama ang mga pinuno o hindi maayos ang pinuno, in general yung kuwan na yan, yung ating nakalagay sa Bible, no, na kung saan masaya ang bayan kung ang naglilingkod ay maayos. Mhm. Kung hindi naman, ay di tayo din ang nagluluksa. At Kaya, saka may ang payo po natin sa ating mga kababayang botante ay maging matalino po tayo at maging wais sa pagpili ng mga mamumuno sa atin. Huwag yung kita ay kung sino lang yung gusto natin, magustuhan lang na hindi natin iniisip yung kapakanan ng ating bayan. Excuse me. Ay tas hanggang sa huli, hanggang sa magkampanyahan na ulit ay ang sisisihin naman natin yung ating mga binoto, yung ating mga niluklok. tama. Nasa sa atin din yun, di ba, konsehal? Apo. Apo. At totoo po yun. At nasa sa inyo rin po. Kung sa tingin mo ay ito'y maganda ang layunin, yun ang iboto mo. Konsehal, lagi ko naririnig yung, yung sabi, wala ba ako may pangako dahil lahat ng pangako napapako. Agree ka ba dun? Alam niyo po, may dapat ako para sa akin lang. Marami po kasi talaga nangangako na kung saan kahit nananalo ay hindi mailatag. Lalo na kung ikaw po ay isang halimbawa, barangay kagawad, konsihal ng bayan, vice mayor. Okay. Kasi po, may mga bagay-bagay tayo na sometimes ay naipapangako na misalign naman doon sa mga agenda o doon sa mga pangunahing prioridad ng ating barangay captain or ng ating pinunong bayan, sabihin nating mayor. Ang atin lang po, ipangako natin, gawin natin, ma-implement man yan o hindi, kung sakasakaling ikaw ang nagpanukala ng batas, at least isa yun po ay nagawa mo, kung ano yung naipangako mo, yun nga lang, hindi ma-implement dahil wala kang kapasidad para ma-implement yun dahil ikaw nga ay isang tagagawa lamang ng batas. Ayan. Oo. At kaya importante mga kababayan na kung muli ulitin natin, maging matalino lamang tayo. Maging wais kung sino ang ating iluluklok. Correct. Ako kasi, kapag ako yung bumoboto, ang iniisip ko ay, hindi porke kamag-anak ko. Ang iniisip ko pa rin, ano ba kayang gawin nung ating ilalagay dyan? Correct. Ayan. At kaya, batiin natin ang ating mga tumatakbo ngayon sa pagka-opisyales ng kanya-kanyang mga barangay at SK. Batiin natin sila dahil kita ko kanina, napadaan ako dyan sa may parteng mula Matalaba hanggang dito sa Pabayan, ay kanya-kanyang diskarte kung paanong mga kampanya. Ayan. At nung mga nakaraang, ang bilis ng panahon kasi nung mga nakaraan, parang kami ni Konsehal yung magkasama sa kanyang pangangampanya sa isla. Ayan. Tapos ngayon, mga barangay officials na. Pagkatapos ng 5 years, ang tagal bago sila. Nakita ko pa yung yung first selfie natin na doon lang sa may harap, gilid ng kalsada. sa harap ng tindahan ni Tita Meds. Ayan, batiin Diyan sa- natin. Si Tita Meds nga pala, Tita Meds. Beke naman. Ayan. May bati natin mga taga Matalaba. Ay, nanonood konsehal, si Doktora Marie Cris Lastra Rico Hermoso. Hello, Doktora. Kumusta po kayo? Ay, fresh from New York. Wow. Kaya pala amoy dollar. Oo, ang alam ko si Doktora ay umattend ng convention, kumbaga assembly para sa United Nations. Wow. Ang galing. Nakaka-proud. Oo. Dahil ang alam ko, siya ay isang international dentist. Wow. Siya na imbitahan ko dyan. Welcome home. Welcome back, Doktora. Galing ako dyan kay Doktora kanina at hello po, special shoutout po kay Doktora. At nanonood si... Sino pa ang nanonood natin? Si Ton Pernia. Magandang hapon po konsihal at sa ating mga kababayan. Sabi po ni Ton Pernia. Shout out Ton. At sabi po ni
Hazel Soriano. Hello po, Konsehal Organic Man. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sabi po ni Brian Gonzalez, magandang hapon po. Konsi Arman, pabati naman po. Ayan, inabati na kita. Brian Gonzalez, kung nasaan ka mang lupalop ng mundo ngayon, mapagpalang hapon and nawa ay pagpalain ka ng ating Panginoon. At habol pa. Pwede pang mag-message. Ano po? Apo. At yan nga po, si Doktora Maricris Lastrico Hermoso ay nanonood. Doktora, magkano palinis ng ngipin? Ayan. Sponsory! Ayan. At kakagaling ko lang dun, Konsehal. Binabati rin natin ang lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa pamagitan ng ating GR Cat V Channel 6. Kaya hello po sa mga libo-libong subscribers ng GR Cat V mula po bayan ng Santa Cruz hanggang dyan sa Torrijos. At bukas-bukas ay lalabas na kita dyan sa Buena Vista. At syempre, alam ko naman na hindi lang tayo na napapanood via Catby, kundi tayo napapanood live via Facebook. Ayan. Tama, di ba? Oo, sa iba't ibang social media platform natin at saka sa mga kapartner natin na social media pages. Kaya special shoutout po sa inyong lahat. Ay, Konsehal, ano naman, baka may plano ka sa mga darating na araw. Ano po ang inyong mga programa o yung inyong mga lakad sa mga susunod? Marami po. Ang unang-una po ay yung akin pong babalikan po namin next week. Yung ating pong sabi nga ay hindi natapos the committee meeting, yung about do sa Bagsakan Center. At marami po yan at suportado rin po natin ang mga komitiba na tayo ay membro at marami po yung mga sa batas natin na pagsasama-samahan naming mga konsehal. At maliban dyan, wala naman po kaming out of town ngayon na personal na OB, official business. Bagkos siguro kung lalabas man kami o ilan sa aming mga kasama ay mga personal lalakad. Ano po? At isa nga pala, pakikiramay sa namayapang kuwan lang ako anong tawag dito? Makikibati lang po ako ng pakikiramay sa pagpanaw ng tatay ng aking kaklase dyan sa Barangay Matalabas, si Anthony Pimentel. Ang kanyang tatay po ay namayapa, si Kuya Tonyo o si Antonio Pimentel. At kahapon nga po ay nadyan ako. Ano po? Nung bata pa kasi ako, palagi ako dyan sa Matalaba at ako'y natulog talaga dyan sa kanila. Nung kami nag-aaral pa sa St. Joseph Academy. Ano? At ang pagkakaalam ko po, isang public servant din. Ayan po ay kagawad, dating kagawad, na kung saan ay naging successor niya ang kanyang manugang na si Clarissa. Yan. Na si Clarissa Pimentel. Pudaka Pimentel na asawa ng aking classmate na si Anthony. At talagang yun si Anthony ay napay pinagpala sa lalaking lahat talaga yan si Anthony. Ano? At ay batang-bata ang ang asawa na si Kagawad Clarissa Pudaka Pimentel. Ano po? At isang pakikiramay din sa malungkot na balita po, ang aking isa sa kaisla ay namayapa dahil po sa tinatawag nating aneurysm o pagputok ng ugat sa ulo. At ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 41 years old lamang. At kanina pong alas 11 ay binawian siya ng buhay. At nakakalungkot po kasi maliliit pa ang kanyang mga anak. Kaya, ayun po, isang pakikiramay sa Monteroso family dyan sa Isla ng Pulo. Yan ay kapatid ng aking bayaw na si Randy Monteroso. Si Randy naman ay asawa ng aking bunsong kapatid. Ano po? At kahapon din, Papa Dave, ang iniyakan ng lahat, ang pagpanaw naman po, hinatid na po kahapon sa huling hantungan. Pagkatapos parangalan sa ating bayan, ang namayapang kapitan ng Barangay Maniwaya na si Kapitan Kokoy. Ano? Si Kapitan Kokoy, kung nasaan ka man, ay talaga namang ang aking dalangin, ano man na nangyari, nawa itanggapin ka ng ating Panginoon sa kanyang kaharian para upang sa gayon ay mapayapa kang mamuhay diyan sa kabilang buhay.
At kahapon ay nakita ko sa dami ng nakilamay, nakisimpatiya, at wala yatang hindi pumatak ang luha. Kala ko nung pagparoon ko ay ubos na yung luha ko, ay may natira pa pala kahapon. Ay ang inaisip ko na laang, kaya ako hindi nagpakaiyak. Minsan ako napaiyak, Papa Dave. Ay anong pangit ko pala pag naiyak. Kaya pinigilan ko umiyak kahapon. Ang daming makakakita ko yung makapangit. Ayan. Kaya naman po sa puntong ito ng ating programa ay kita po ay nagpapahayag ng ating pakikiramay at pakisimpatya sa mga naulila ng lahat ng mga pamanaw itong mga nakaraang araw. Opo. Ayan po. At meron din akong kamag-anak. Pinsan ko ito. Pamangkin ko ito. Anak ng pinsan ko. Opo. Her age is 32 years old. He died because of cancer. So, last week ay nandun ako. Dinalaw ko yung aking pinsan. Ito ay mga pamilya Palma Rilano mula sa Barangay Kasili. At ang nanay nito ay pinsang buo ko. Ang nanay niya at ang tatay ko ay magkapatid. Kaya nakikidalamati ako sa pamilya ng Rilano family. Ayan. Ay karami po muli kami. Inuulit po namin. At kung ano man po yung mga nangyayari para po sa ating mga para po sa mga naiwan, magpatuloy lamang po tayo. Tuloy lang ang buhay. Correct. At siguro, Papa Dave, Opo. ay ako ay medyo Opo. pasamantalang magpapaalam at next week po ulit tayo Opo. magkakita-kita at magkakarinigan. Yun lamang po ang akin ipaparating ay nawa ay may mga nagapabati pa baga? Kung may nagapabati pa ay nawa ay kayong lahat po, ingat-ingat po tayong lahat. Ano man po kung kayo man po ay may mga problema, ikuhanin po natin sa panalangin. Kung tayo man po ay nalulungkot, tayo ay papasayahin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkonekta sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ano? Ayan. So, with that, Papa Dave, ay ako at ang ating programa ay pansamantala munang gapaalam sa ere. At sa lahat po ay mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Ingat po. God bless everyone. Shalom. Ayan. Para po sa mga kaganapan sa sentro ng Pilipinas, huwag niyo po mag-follow sa ating official Facebook page na facebook.com/Marinduque ngayon. Ako po si Dave Escala. At ako naman po ang inyong konsehal Arman Palma, At also ito po known ang as Organic Man. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Bye-bye kabayan! Bye! Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta kabayan? I-komento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyan. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño.